pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Please watch this video. Hi everyone, good morning! Ayan guys, for today's video, mag-share ako sa inyo sa video ito tungkol po sa aking mga karanasan at pinagdaanan nitong nakaraang 2024 guys. Marami akong lesson learned na natutunan at natauhan ako sa aking mga desisyon, sa mga maling desisyon na hindi ko pinag-isipan, hindi ko siya pinag-aralan kung ano ang kahihinatnan guys. Kaya eto, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang video ito, at lalong-lalo na po sa mga OFW na katulad ko po na nagiging biktima rin po ng mga scam. Kaya ito lang po ang ipapayo ko sa inyo bago po tayo pumasok sa isang sitwasyon na hindi po tayo sigurado, lalong-lalo na po sa mga tao na hindi po natin dapat kapagkatiwalaan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na maging aral po ang nangyari sa buhay ko. Hindi man po ako perpekto, pero sinasabi ko po na marami po akong pagkakamali ring nagawa, marami akong pagkukulang, lalong-lalo na po sa family ko. Yun po ay aking pinagsisisihan, lahat po ng mga maling desisyon na nagawa ko sa buhay ko ng 2024, yun po ay aking pinagsisihan na. At hindi na po maibabalik pa kahit anong gawin dahil nangyari na. So, ang video kong ito guys, gusto kong i-share sa inyo para maging aware din po kayo at magkaroon kayo ng kaalaman sa mga tao na lalong-lalo na po sa mga hindi natin kakilala, na sa Facebook lang po natin nakilala guys. So yun guys, sisimulan ko na ang aking pag-share sa inyo. So ganito yun guys, nung taon na 2024 January, bali ano yun guys bali ang nangyari noon 2023 pa yun, nag-start yung sumali ako sa paluwagan kasi na-invite ako ng isa kong friend dito sa Taiwan na sumali kami sa isang paluwagan na matagal na niya daw kilala at nakasahod na rin siya doon. Kaya ako naman, nagtiwala ako. Sabi ko, sige, gusto ko rin yan. Kasi sabi ko nun, dapat uuwi ako noong 2023 ng June. Sabi ko, para may pera ako. So, ang dali kong umuo agad ako. So, sabi, mag-start daw ng September. So, yun nga guys, September 2023 yun. Dapat ang sahod ko nun guys ay May 2024. Ang sweldo ko sa paluwagan. So, ang sasahurin ko po is 50,000. So, ang aming paluwagan guys, every week yun. Every week, sa loob ng isang buwan, maghuhulog ka. Ang hulog ko po nun, every week is 1.5. 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, ganon po ang hulog ko nun. Ay, hindi pala 1.5, 1.250 pala. 1.250, 1.250, 1.250, 1.250. Yun po ang hulog ko noon every week. Tapos, nag-start na nga po kami ng hulog, September. So, yun, okay po, dire-diretso siya. Pagdating po ng December, di may nakakasahod naman. Okay naman po, nakakasahod yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa pagdating po ng January, February, March, April. Nung pagdating po ng March, nagkakaroon na po ng problema. So, nagsabi po ako dun sa friend ko, sabi ko, ano ba to? Bakit nagkakaproblema? Parang magkakaproblema ako sa pagsahod, baka hindi ko makuha yung pera ko. Sabi ng friend ko, sabi niya, kausapin mo yung natin, founder, yung naghahawak ng paluwagan. So, kinausap ko. Sabi niya sa akin, sis, huwag kang mag-alala. Sabi niya, promise ko sa'yo, kung mayroon mang hindi makapagbayad, kung mayroon mang hindi maghulog, akong bahala, aabunuhan ko. Sabi niya, akong bahala, pasasahurin kita ng buo, sabi sa akin. So, ako naman, syempre, nagtiwala ako sa kanya kasi alam ko na siya yung naghahawak. At saka nakikita ko yung mga pinopost niya ng mga cellphone, mga gadgets, nagbibenta siya, ganito, gano'n. Nakikita ko yun. So, sabi ko, siguro may pang-abono to. Tapos, positive lang ako. Pagdating ng April, sumahod yung isa kong friend.
hindi siya nakasahod. Kahit 5 guys, hindi siya napasahod. Tapos nag-PM siya sa akin, sabi niya, sis, mukhang totoo yung kutob natin. Ganun. Sis, alam mo, ikaw ang nagdala sa akin dito. Hindi ako sasali dito kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko naman pwedeng sisihin yung friend ko ng siya yung magbayad ng paluwagan ko. Kasi siya na-scam din siya eh. Hindi rin niya nakuha yung pera niya eh. Tapos yun guys, sabi ko, sige, ganito na lang. Sabi ko, bahala na. Sabi ko ganun. Basta piniem ko na naman yung founder. Sabi niya, wag kasi mag-alala, makakasahod ka. Eh di ako naman si tanga, naniniwala pa. Ako hulog pa ng hulog. Tuloy-tuloy pa, continue pa rin yung hulog ko hanggang May 15. Nung pagdating ng May 15, May 30, sasahod ako dapat. Ako sa sahod. Alam nyo guys, sobrang nakakalungkot at nakakagigil na nakakaiyak. Grabe yung stress ko nun. Akala ko nun magkakapera kasi 50,000 yun. Kasi June yun eh. Pagdating ng sabi ko, ako hindi man ako makauwi, July, August kasi, semester na naman ang anak ko, enrollment na naman. Sabi ko, pang-enroll ng anak ko. Kasi ang enrollment ng anak ko guys, isang semester is 42,000. Yung first year kasi siya 38, nag-40, tapos nung third year na siya, nag-42. Third year na yung anak ko noon. Sabi ko, tama-tama, sabi ko, dahil sabi ko, anak ko, magti-third year na siya, uli ng unang semester, pang-enrollment niya. So, alam nyo guys, hindi ko nakuha yung pera kahit 5. Walang napunta sa akin sa hinulog ko. Ang nahulog ko ng pera, sa totoo lang, sa pera ko talaga na nahulog is 37,500 mahigit yung nahulog ko doon. Basta 37,550. Tapos, hindi ko rin nakuha yon. Sabi ko, kahit yung hinulog ko na lang ang ibigay sa akin, hindi ko rin nakuha guys. Kasi alam nyo ba guys, ang nangyari dun sa founder na naghahawak ng paluwagan namin. Hindi ko naman ikinatutuwa yung nangyari sa kanya kasi yung anak daw is namatay, nagkaroon ng sakit, komplikasyon sa kidney ba yun? Ano ba yun? Sa bato. Tapos yun, hindi nagtagal namatay. Nagkaroon ng problema. Tapos di yun ang idinahilan niya na hindi niya may balik yung pera ng tao kasi ganito ganoon. Siguro nagamit niya. Tapos sumunod naman guys, after nung anak niya, siya naman mayroon pala siya guys na cancer sa ovary. Tapos yun, ako naman ang ginawa ko na lang guys, sabi ko, bahala na si Lord, sabi ko ganun, bahala na si Lord, sabi ko, total yun naman pera ka, ako kikitain ko rin yan, sabi ko, kayang-kaya ko rin kitain yan, pera lang yan, pero sa ngayon, ayaw kong magbitaw ng masakit na salita, never ako nagbitaw ng masakit na salita sa kanya, basta ang sabi ko lang sa kanya, alam mo sis, sa ginawa mo sa akin, ikaw rin ang magdadala niyan, pamilya mo, at saka bahala na si God sa'yo, yun lang sinabi ko sa kanya, never ako nagsalita ng masakit na salita na ganito gano'n, katulad nung iba dyan, na pag nagkautang ka, kung ano nung salita na ganito gano'n, na sayang, ganito gano'n, basta ayaw ko magsalita, masakit makarinig ng ganong salita, kaya ayaw ko rin magbitaw ng ganong salita sa aking kapwa. Kung halimbawa man naagrabyado ako, o ako yung nakaagrabyado, ako nagpapakumbaba ako eh, basta hindi ako nagsasalita, ayaw ko magbitaw ng salita, kasi pag ako nagsalita, mas masakit sa salitang sinabi sa akin. Kaya ako nagpipigil ako, hindi ako nagsasalita guys. Totoo yan, alam ni Lord yan. Tapos guys, di gano'n na nga nangyari. Ngayon, wala na akong balita dun sa founder na yon. Taga Las Piñas yun siya, pero ang province niya is taga Atimonan, Quezon. Kababayan ko pag ay taga Quezon. Tapos yun nga, nabaliwala na yon. Tapos eto na naman guys, dumating na naman yung time na kailangan ko ng pera. Kasi nagkaroon ng problema sa pamilya namin, sa kapatid ko. So, kailangan niya ng pera. So, wala namang makatutulong sa kanya na iba. Ano na ba yan? Nauubo ako. So, yun guys. Ang pangalawa namang nangyari sa akin guys. Yun nga, kailangan ko ng pera. Kailangan ko tulungan yung kapatid ko. Ako lang naman yung makakatulong sa kanya kasi ako lang naman yung nasa abroad. Yung mga kapatid ko naman sa Pilipinas is makakatulong din naman sila. Hindi ganun sa katulad ng aking
maibibigay na tulong. So, gumawa ako ng paraan, guys. Ito yung naisip ko. Sa online, alam niyo sa online, sa Facebook, maraming dumadaan ng mga online lending na nagbibigay ng, ang laki pa namang ano nila, palo nila, milyon. Mag-start ka ng 100,000 to 1.5 million hanggang 3 billion. Ganon. Siyempre, ako, naiganyo ako. Kasi, matas mababa pa interest nila, guys. Mababa interest nila. Wala pang 2%. Ano lang siya? 0.5%? Merong 1%, ganon. Tapos yun, naano ako, sabi ko, tinry ko. Lahat, marami akong tinry. Tapos ay mag-fill up ka ng application, mayroon silang may bibigay sa iyo yung link. Magsasign ka doon, mag-fill up ka doon. So, ginawa ko yun. Tapos, after nun, guys, kasi first time ko yun, wala pa akong alam sa mga scam na yan, First time ko yun, guys. Tapos, tapos na, nakapag-submit na ako ng ID ko, nakasign na ako, ganito, ganon. Okay na yung ko, nakalagay doon, successfully. Tapos, umano sa akin, nag-chat sa akin. Unang-una sa Messenger ang gamit. Sabi niya, punta ka po sa Telegram. May Telegram ka ba, ma'am? Sabi niya sa akin. English speaking pa yun, Sabi ko, wala po. Pero sabi niya, okay, download ko daw. O, di nag-download ako. Dahil syempre, kailangan ko ng pera, ang laki nung approve sa akin, 200,000. O, di sabi ko, magkautang man ako at least, isang tao lang. At least yung iba ko pang binagkakautangan, mababayaran ko na sila. At least malinis. Sabi ko, at least yun, mag-monthly man ako, is mababa lang interest. Tapos, isang tao na lang yung aking pagkakautangan. Tapos, makakatulong pa ako sa kapatid ko. Yun po ang aking ang desisyon noon, na alam po naman na sabi ko na naging positive din ako doon. Tapos after po noon, nagpunta ako sa Telegram. So, mayroon kaming pagdating ko sa Telegram, guys, inad niya ako sa group. 5 tao yung kasama ko. Tapos inaano kami, binibriefing kami, tapos may isinend na ganito, ganon. Tapos may nakalagay doon na rules and regulation nila. Lahat yung basahin mo. Ang haba-haba. Syempre, ako naman, paniwala kasi, may pinakita sila na legit siya, naka-registered sa SEC, tapos basta makikita mo doon, sinisend nila yung mga picture ng company, yung mga office nila, tapos yung mga ID nila, pinagsisend nila. Hindi, ako naman ipalagay ang loob. Totoo to. Sabi ko, siguro nga makakaloan ako dito. So, tuloy-tuloy. Tapos, may nakalagay doon na, kailangan mo mag-deposit ng 10,000 para daw sa insurance. Pero, yun daw naman is makukuha mo pagka i-withdraw mo yung loan, yung iyong loan, kasama ng loan mo. So, magda-down ka na, mag-deposit ka sa kanila ng 10,000. Tapos, isinend sila na bank account. Tapos, yung mga kasama ko, 5 kami, hindi ako muna nagsisend. Pinauna ko sila. Di nag-send sila. Kahit anong oras yun. 24 hours yun, guys. Kasi, anong oras yun? Yung iba nasa Dubai, nasa ibang bansa, merong nasa Kuwait. Ewan kung totoo yun. Kasi, nag-send sila ng pera. Tapos sila, pag-send nila ng pera, ilang minuto lang, guys. Di, chinek. Yung nila, na-receive na yung pera nila. Check doon sa pera nila, guys, di sinabi na, okay ma'am, mag-wait ka lang na 5 to 15 minutes. Wala pa 15 minutes na nag-send na. Ma'am, paki-check po yung iyong pong tawag dito, yung account mo, paki-check po. Check mo siya kung pwede mo nang withdrawin. So, sinisend sa group namin, lahat ng conversation, lahat ng isinisend po siya. Kaya ako, paniwala talaga ako. Ay ko, totoo ito. Kasi na mawi-withdraw na niya. Tapos, nakalagay doon, sabi, ma'am, pag na-withdraw mo po yung pera, paki-send po dito ng proof. O, sinend naman doon yung proof. Naka-loan siya, alam mo, 150,000, taga Kuwait yun. Tapos, after nun, lahat kami, mga kasama, nagdesisyon na, yung iba, nag-send na rin, ganito, gano'n. Alam nyo, guys, pagdating sa akin, nung ako na yung mag-withdraw, po yung yung aking account, ang nakalagay is, low credit siya. Sabi ko, bakit po nag-low credit? Kasi ma'am, dapat po, dati kasi nakalagay sa akin sa 500, yung sa low, sa credit, credit score. Tapos,
Tapos bigla guys, nag 250. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, pakicheck po, baka may problema. Baka po may problema. Pakicheck po yung ano nyo, yung inyong credit score. Tapos sabi ko, ma'am, bakit po naging 250? Ay, ma'am, may problema po, ma'am. Kailangan nyo pa pong mag-deposit ng 30,000 para po makuha ninyo kasi bigla po nag-low credit po. Sabi ko, bakit ganon? Tapos pinabalik ako ulit. Sabi niya, i-check mo po yung application mo, ma'am. Baka po may mali. Di chinik ko. Alam nyo guys, pag check ko, mali yung account number. Pero ini-screenshot ko po yon bago ko sinend, bago ko tinapos, isinubmit yun. Ini-screenshot ko po, pinakita ko pa sa kanila. Tama po ang aking account number, wala pong mali dahil ilang sinigurado ko talaga na tama siya at saka may screenshot ako. Tapos alam nyo guys, minali nila yung dulo, minali nila, iniba nila yung number. Tapos nakipagtalo ako. Sabi ko, ma'am, ganito, ganun po. Sabi niya, ma'am, kung makikipagtalo ka po, ma'am, hindi mo po makukuha ang loan mo. Kung gusto mo po makuha ang loan mo at yung pera mong dineposit na 10,000, mag-deposit ka po ng 30,000. So, 1 week yun, guys. Pinag-isipan ko, 1 week yun. Tapos, lagi akong chinachat nila, lagi ako nilang pinipm. Ma'am, ano po ba? Kukunin mo po ba yung loan mo? Ganito, ganun. Sabi niya, I promise you, ma'am, makukuha mo po ito. Once na masend mo po yung 30K, mawi-withdraw mo po agad. Anytime, yung iyong malolo na 150. Di sabi ko, ganun po ba? Alam nyo guys, sa kagustuhan kong makuha yung 150K, nang hiram pa ako ha, nag-loan pa ako sa kaibigan ko, sa kakilala ko dito sa Taiwan na lending. Nag-loan ako ng 30,000 para lang doon. So, nung ma-loan ko po yung 30,000, ibinayad ko doon dahil ang isip ko naman, pag nakuha ko itong loan na to, pag nakuha ko yun, ibabayaran ko itong loan na ito ng isang bigayan para at least wala akong utang. At least may utang man ako dito lang sa lending na to. Alam nyo guys, ginawa ko yun. After nung pagkahulog ko, kaya pala sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Kung ito pa bang desisyon ko ito ay tama. Alam nyo guys, pagpunta ko sa Family Mart, magsisend ako kasi NT yung pera eh. Nagsisend ako. Pag send ko po nung pagdating ko sa Family Mart, yung aking barcode na expire. Samantalang hindi naman po nangyayari yung sa akin. Dahil ang nangyari nung time na yun, maraming pila. Syempre, yung aking pong barcode, may expiration yun. Lang kasi yun hanggang 10 minutes to 10 minutes lang, ganun. Tapos sabi ko, hala, ano kaya to? Tapos hindi pa rin po ako hindi ko pa rin pinakinggan yung sign na yun na hindi ko dapat ihulog yun. Dapat hindi ko ihulog. Dapat hindi ko na ituloy. Kasi nga, may sign na eh. So, ang ginawa ko guys, bumalik pa ako dito sa bahay. Naggawa na naman ako ng barcode. And then, nag-send na naman ako. Pumunta na naman ako 7-Eleven. Yun, yung pangalawang balik ko, okay na. Na-send na. Tapos na. Sinend ko agad sa kanila yung proof ko, yung resibo ko. Sabi niya, okay ma'am, paki-wait lang po ng 5 to 15 minutes. Sabi gano'n. Tapos hintay ko. Alam nyo guys, naghintay na ako hanggang 30, hanggang naka 1 hour. Wala pa rin nangyari. Tapos, ang nangyari na naman guys, na-press daw yung account ko. Sabi ko, bakit po mapipress yung account ko? Akala ko ba pag wala nang problema. Ma'am, kasi po nagka-problema dahil nagkamali po yung yung inyong account number. Nagkaroon po ng problema sa aming system. Sabing ganun. Alam nyo guys, nandun na ako na. Sabi ko, parang napika na ako. Sabi ko, ma'am, niluloko nyo ba ako? Sabi ko ganun. Niluloko nyo po ba ako? Hindi naman po ako nakikipaglukuhan sa inyo eh. Kailangan ko po ng pera, kaya ko po ito ginawa. Tapos, ganyan po ang sasabihin nyo sa akin, ma'am, kailangan nyo po ulit mag-deposit ng 14,000. Ha? 14,000 na naman? Wala na akong pera. Sabi ko, pinangutang ko pa nga po yan, 30,000, para lang po makuha ko yung loan ko sa inyo. Tapos, pangungutangin nyo, ano po to pinipirahan nyo na ako? Yun na guys, doon na ako nagsalita ng sabi ko, manluloko po ba kayo? Scammer ba kayo? Yun, ko na, lahat ng ko guys, binidyo, in-screen video ko, in-screenshot ko, lahat yun, in-screenshot ko. Sabi ko, ma'am, wala na po akong pera. Ngayon po, ganito na lang po, yung pong aking isinend sa inyo, na pera ko i-deposit, yun na lang pong ibalik nyo sa akin. Alam nyo guys, hindi yun nabalik. At ako'y inano nila yung account ko guys. Alam nyo guys, sa Telegram, ito grabe guys. Kaya yung mga OFW, alam nyo sa nangyari sa akin ito,
yung hindi ko nakuha yung pera ko, hindi ako nakaloan. Grabe, halos 1 linggo ako nung hindi makakain. Na problemado ako kasi hindi na ako makatulong sa kapatid ko. Tapos yung problema pa na dapat yung 30,000 na inano ko, niloan ko guys, pang enrollment na ng anak ko kasi mag-enroll na siya. Alam nyo guys, walang nangyari. Tapos hanggang sa walang-wala ako kasi pag sisweldo ko, wala, kulang pa yung sinisweldo ko. Ay, sobra grabe talaga, para akong binagsakan ng para akong binagsakan ng langit at lupa. Kasi may problema rin ako dahil syempre, nagtayo kasi ako ng business na water station, nagkaroon ako ng ng loan ng hiram sa amo ko. So, kada sweldo ko yun, binabawas yun. So, ang natitira lang sa akin, eksakto lang na pambahid sa bahay ko, panggastos sa Pilipinas, pambudget ng ko, kasi nga college yung anak ko. Pero, kinukulang yun, guys. Tapos, ang ginawa ko nun, hindi ko alam, talaga, umiiyak ako. Pero, wala man ako magawa, kasi kasalanan ko yun dahil ako'y naniwala Ayan, guys, so, alam nyo ba yung mga account nila, guys? Ayan, deleted. Yung mga deleted na yan, yung mga na yan, account na to. Ito guys, yan ayan yung mga na yan guys. Ayan ang mga namin. Yung talaga, dito nagalit talaga ako sa kanila. Kasi hindi ko kung mga to kilala Mga sila guys, mga nagpanggap sila, mga hindi sila nagtatagalog Pero dito lahat yung mga sinabi ko guys, sa galit ko talaga. Ayan, now scammer kayo, manluloko kayo. Ayan, inano ko sila. Tapos alam nyo guys, kada dumaan sa Facebook ko, sa newsfeed ko, inaano ko siya, nagko-comment ako dun guys na wag kayong maniwala dito, scammer yan. Saka ako comment ko ng ganun, scammer. Ang dami nag-add sa akin guys. Yung pala, yung mga nag-add sa akin, mga na-scam din sila. Iba-ibang bansa, sa Dubai, ang dami, sa Saudi, sa Qatar, ang dami nila guys. Sa Hong Kong, sa Singapore, halos lahat ng bansa guys. Ang dami kong nakilala. Kaya mayroon kaming group na scammer. Yung isa kong nakilala guys, nasa Saudi siya. Ay lumapit sila sa Bitag. Meron ako nung video pin-upload ko yun sa ko sa dito sa aking YouTube. Lumapit sila sa Bitag kay Bintolpo. Lumapit sila doon, tapos ang nangyari naman guys, sa cybercrime sila pinapunta. Tapos yung hindi ko na alam kung anong update ngayon kasi mahaba pa palang proseso yan at saka ang dami pang chichiburichi, hindi ka naman agad na a-action na ganito ganon, hindi nila agad. Sabi ko nga ba't ganon? Ang dali-dali naman nilang maaano yun kung tutuusin sa cybercrime, di ba, yung mga account number. Kasi sa akin ang hinulugan ko po BPI yung BPI na hinulugan ko sa Malate, Manila. Kaya nga sabi ko nung umuwi ako ng Pilipinas nitong 2024 guys, pupuntahan ko. Alam nyo guys, pinuntahan ko yung office na sinabi sa akin na isinin sa may sa dito sa may Quezon City, sa malapit lang sa malapit lang to sa sa C3 ba yun? Hindi ko na matandaan C3 station yun, siya, bang tawag doon? Pinuntahan namin yung building guys. Alam nyo, lahat ng pinagtanungan namin, walang opisina doon ng lending. Dahil lahat daw ng office doon ay para sa mga laang daw yun. Para sa call center yata. Tapos yung iba ay mga may business din naman pero hindi siya sa mga lending. At wala daw doong company na ganun sa aking hinahanap. Grabe guys ang aking pinagdaanan. So, hindi ko talaga makakalimutan 'yon. Kaya hanggang ngayon yung mga nakilala ko nasa group chat namin sa GC ng scammer, hanggang ngayon may na-scam pa sila. Kaya sabi ko nga, pag ako may dumadaan sa news page ko guys talaga na mga lending na ganyan, nagko-comment agad ako na nag-i-angry ako. Tapos sabi ko, scammer to, wag kayong maniwala dahil biktima ako niyan. 'Yun ang ginagawa ko para makatulong ako guys sa mga iba pa na hindi nila alam na baka mabiktima pa. Kasi kawawa guys, alam nyo guys, bilyon ang nakuhang pera kung tutuusin sa lahat-lahat. Bilyon. Kaya ang laki ng pera nila. Alam nyo guys, ang duda ko nga dyan, baka ito yung sa ng kumakalat na sa atin sa Pilipinas, yung sa Pogo. Alam ko, duda kami doon, yun ang naisip namin yun ang namin, yun ang isip namin lahat sa Pogo. Kasi ang bilis nilang nagkapera, ang bilis nilang yumaman, biruin mo makapagpagawa ka ng
building na ang dami doon sa may Pampanga, sa Borac, Pampanga, 'di ba? Yun, isa na yun. Kaya hanggang ngayon naman lumalakad pa rin yung kaso ng friend ko. Ngayon, pag naging okay yun guys, lahat kami mag-aano doon. Kumbaga, yung mga tao na yan, kung wala man na yung mga tao na yan, yung bank account na yan, eh yun naman ay matitrace kung sino yung tao na yun, kung ano yun. Hindi lang namin pagtuunan ng pansin guys, kasi nga syempre nandito pa kami sa ibang bansa, busy kami, hindi namin magagawa kasi kung mayroon man kami voluntary na mag-aasikaso sa Pilipinas, gastos din. Kaya sabi ko na lang, ang na-scam sa akin lahat guys is 56,000. Bukod pa yung sa paluwagan na. Yung sa paluwagan ko, nahulog ko dun is 37,500. Plus yung 56,000 na na-scam sa akin sa online loan na lending. Yun po guys, yun ang nawalang pera sa akin ng parang bula lang. Parang wala lang. Kaya grabe guys ang aking experience nitong 2024. Kaya nga ngayon pinipray ko, sana ngayong 2025, mabawi ko naman yun at maging okay na ang lahat. Kasi hindi natin talaga maiwasan na kapag nangailangan tayo, mangungutang tayo, 'di ba? Lalo na kami mga OFW, hindi naman porke OFW ka, mapera ka, ganito ganon. Yung iba sigurong OFW nakakaluwag kasi may katulong sila sa Pilipinas, pero ako talaga as in single parent po ako. And then yung anak ko hanggang ngayon wala pa rin trabaho kasi nag-aasikaso pa siya ng pag-apply ng seaman. Sana nga ngayong taong ito guys, makasampa ng barko yung anak ko at makapag na rin para at least lahat ng problema ko rin matapos na. Kasi ang pinoproblema ko lang naman syempre matulungan ko yung anak ko, masuportahan ko hanggat hindi pa siya nakakasakay ng barko. At saka yung syempre may iba rin akong pinagbabayaran ng gastos namin sa Pilipinas, pang-budget ng anak ko buwan-buwan. Sa ngayon naman kahit papaano yung anak ko gumagawa ng paraan para pang na sa sarili niya. So ang pinipray ko na lang guys, sana lang matapos na itong lahat. At yung syempre hindi pa rin nawawala ang utang, agyan pa rin yung utang na yung sa mga tao na minsan na nakakautang tayo na hindi natin nababayaran, hindi man tayo nakatupad sa ganung araw, sa ganung date, nangako tayo. Ako ang masasabi ko lang hindi naman tayo perpekto. At saka hindi natin masasabi yung minsan may biglang emergency, 'di ba? Na yung pera dapat pambayad mo na sa ganun, biglang mapupunta sa ganun. Hindi mo, syempre, anong uunahin mo? Yung pamilya mo o yung bayaran mo? Yung obligasyon mong kahihiyan? Ako, hindi ko na iniisip yung kahihiyan ko Bahala na sila kung i-judge nila ako. Bahala na sila kung ano sabihin nila sa akin. Basta ako nagpipray na lang ako na bahala na si Lord. Kasi ako naman, basta ako wala akong nilukong tao, wala akong inagrabyado, ako pa ang naagrabyado, ako pa ang naloko, ako pa ang na-scam. Yun lang po ang aking pinagpipray. Kaya nga sabi ko, wala man akong magawa sa ngayon sa aking mga problema, hindi ko pa ma-resolbahan lahat. Siguro darating ang araw, darating yung bukas na lahat ay matatapos din. Kaya laban lang tayo guys, wag tayong susuko. Yung iba kong mga kasamahan na na-scam po, alam nyo, nag-try na silang magbigti, magpakamatay, dahil nga ang laki. Kung ang na-scam po sa akin ay 56,000, sa kanila mas malaki, may umabot po ng 300,000, 200, 150. Hindi po ako nagsisinungaling dahil nasa po namin yan, nasa group chat po namin, at saka may mga proof na isinesend po sa amin. Kaya ako po talaga mas naaawa ako sa kanila. Yung sa akin madali ko pa pong kitain yun kasi hindi naman ganun kalaking halaga, pero kahit ganun pa man po, dugot pawis ang aking puhunan bago ko kitain ang halaga na yun. Kaya masakit din sa akin, pero mas naawa nga ako sa kanila dahil mas malaki sila, tapos sila maliliit pa ang mga anak, tapos inaasahan sila ng pamilya sa Pilipinas, at higit pa sa ron, sa Dubai lang sila nagtatrabaho, sa Saudi. Sa Saudi mas mababa po ang sweldo dyan, sa Dubai ganun din. O paano po nila mababawi yun? Tapos ang problema po, hinaharas sila ng pinag-utangan nila dahil nga ang laking halaga. Sus ko, sabi ko, bahala na, sabi ko, basta ang ko lang sa inyo, laban lang tayo, huwag kayong mag-iisip ng masama dahil lahat naman ng ito'y nangyari sa atin, dahil ito'y binigay din ni Lord sa atin para magkaroon tayo ng aral, matuto na tayo, magising tayo, at lahat ng ito binigay sa atin ni Lord dahil may plano siya.
yun na lang isipin natin. Kaya yun guys, itong storya kong ito ng 2024 ay grabe, yung pinagdaanan ko, lahat na lang. Ako naman guys, kumakapit talaga ako sa Panginoon. Sa Panginoon lang talaga ako kumakapit. Sa ibang tao, hindi ako nagtitiwala. Kasi sa ibang tao, pag magkwento ka, i-judge ka pa. 'Di ba? Imbis na i-confront ka, tulungan ihag ka or mag-advise sa'yo, i-judge ka pa. Kaya mahirap magkwento sa ibang tao. Kaya lahat po ng yun, sinarili ko na lamang, hindi na lang ako nagsalita, basta nakakaalam family ko, o may nabanggit man ako ibang tao, pero lahat-lahat ng detalye is hindi ko siya nakwento. Kaya yun ngayon, dito ko lang po sinabi, gusto kong i-share sa inyo lang, para sa mga OFW. Sana po ang nangyari sa akin ay maging aral din po at maging warning sa inyong lahat. So, ayun guys, sana ang video ko ito ay may natutunan po kayo at maging maging mapanuri, mapagmatyag, at ano bang tawag yan? Maging advance po lagi yung isip natin sa mga ganitong bagay, sa mga ganitong alam natin na hindi natin sigurado, hindi natin kilala yung tao na yan dahil chat-chat lamang sa online na mga wag tayong magtitiwala guys. Mahirap magtiwala sa panahon ngayon sa mga online lending na yan. Kaya mas gusto ko pang mangutang sa tao dahil ang tao kilala mo kilala mo siya, at least hindi mo siya tatakasan, hindi mo siya tatakasan dahil syempre kilala ka niya itong mga ganitong tao, imbis na ikaw yung tumakas, ikaw pala yung i-scamin. Baliktad na nga po dapat tayo mangi-scam na nangungutang, pero hindi, ang nangyari po sa akin, ako ang na-scam. Kaya yun lang guys. Maraming salamat sa panunod sa aking video. Medyo mahaba ito, pero alam ko na may matututunan kayo dito at magiging warning na rin po ito sa inyo. Kaya paalala ko po sa mga online lending, sa mga paluwagan na hindi nyo po kilala, wag po kayong sasali. Kung gusto nyo sumali po sa paluwagan, ipunin nyo na lang yung pera nyo, ibangko nyo, sigurado pa na makukuha nyo pagdating ng araw. So yun guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe po and paki-like na rin po and comment na rin po kayo sa mga nanonood po dyan. Maraming salamat. God bless us all. To God be all the glory. Bye-bye! Happy New Year ulit!